Sobra hirap, beautiful people, kapag ikay nangungupahan sa apartment, lalo't wala kang trabaho, wala kang pagkakakitaan, nangungupahan ka, wala. Tapos, babaha, lilimasin mo yung mga putik at tubig, wala kang matulugan, maghapon ka, gabi o madaling araw, nakabantay kung tataas yung tubig. Kaya, beautiful people, kailangan hindi rin tayo magkikwento ng ating buhay sa kaibigan o kapitbahay o kung ano. Kasi sila ang sisira dahil nalalaman nila ang buhay mo. Ah, ganun pala yun. Iba nang iniisip nila, beautiful people. Kaya, huwag kayong magtitiwala. Buti na lang talaga matalino si nanay. Yun na nga, beautiful people. Tapos, in-apply ng nanay ko, ang tatay ko, ng trabaho sa Saudi, sa Oman. Kung hindi nag-abroad ang tatay ko, hindi rin kami makabili ng lupa. Kasi beautiful people, ganito yon. Kaya, nabili yung lupa na yon sa Bulacan dahil ang tatay ko nga nag-abroad. Binayaran niya yung lupa. Tapos, bungalow yon, maliit lang na bungalow. Mga nag-aaral pa kaming 4. Tapos nga noon, beautiful people, nag-abroad nga ako. Pinagiba ko yung bungalow, pinalakihan ko. Kasi kahit bungalow yung beautiful people, ano, binabaha yon, umaabot 5 dito, 5 doon sila sa baha. Tapos nung nag-abroad na nga ako, beautiful people, yun, lihim ako nagpapadala ng pera sa pamilya ko kasi nga ang asawa kong Austrian ayaw noon, hindi yung pumapayag na nagpapadala ko ng pera. Kaya yun, napagawaan ko. Kailangan kasi tutulungan mo talaga pamilya mo eh. Kahit ayaw pa ng asawa mo, kahit maglihim ka pa, magpadala ng pera sa kanila, maipagawa lang yung bahay mo para may mauwian ka nga, di ba? Yun lang naman, beautiful people. Ay naku, beautiful people. Kaya yun na nga, pinatayo ko 3 andanas yun. Bumaha, bumagyo, matibay pa rin, lumindol, matibay pa rin kasi yung paggawa na yun, maganda yung, magaling yung architect ang gumawa. Kasi architect siya saan ba yun? Sa Australia, sa Japan, kung saan yung mga lindol-lindol na yun. Ay, ang galing noon na. Ibang klase ito. Mutya ito. Sandali nga, kunin ko nga yun. Ibang klase. Wow. Sandali, yun oh. Ibang klaseng bato siya, beautiful people. Sana bato, hindi tain ng aso. Kasi wala akong guwantes dala ngayon eh. Ayan. Ito. Sandali. Grabe. Ayan siya. Ibang klase siyang bato eh. Para siyang yung karnero. Yan, beautiful people, yung kwento ko sa inyo. Buhay namin sa Pilipinas. Sobra hirap. Naranasan namin. Tapos, nanirahan pa kami doon sa mga lola ko, sa nanay ng tatay ko. Doon kami pinatira sa ano ba yun? May tao pala doon. Paano ko siya mahugasan? Sandali nga, iiwan ko muna siya rito. Huwag ko muna siyang dalhin, kaya
Kasi marami na rin naman akong mutya na nakuha. Doon na lang yun. Nako, maganda rito din kumuha ng mga mutya-mutya eh. Yung mga kristal. Mga nakikita kong mga ano. Diyan yan eh. Mga kristal na yung mga bato. Yan ang maganda eh. Ay, yun nga beautiful people. Di nagpagawa ko na nga ako ng bahay. Hindi na sila mag-i-evacuate palagi na may baha, may bagyo, umano kayo dyan, umalis kayo. Eh, yung kapitbahay ang pupunta sa amin. Kasi may second floor, third floor yon. Doon muna sila magpalipas muna sila sa bahay namin na ano, yung pagka umano na yung humupa na ba yung baha. Yun, beautiful people. Kaya yun lang naman. Ganda talaga pag may sarili kang bahay, hindi yung mangungupahan ka. Kasi kung wala kang ano, pambayad sa upa. Ay, nako. Tapos yun nga. Eh ngayon hindi ako nagpapadala ng pera, matagal na. Buhatong namatay yung nanay ko, yung pinakalas nung last year. Hindi na ako nagpapadala. Kasi may tindahan naman sila eh. May tindahan na yun. Kaya, hindi ako. 1 year na rin akong hindi nagpapadala. Sila na, kasi hindi naman, swerte nga nila beautiful people, dahil hindi na sila nangungupahan ng bahay. Ako dito sa Europe nangungupahan. Eh sila hindi. Yung pinatayo kong bahay, sila ang nakatira. Yung kapatid ko tsaka yung hipag ko, 5 ang anak. 'Di ba? Swerte na nila yon. Kaysa naman palayasin ko sila at ibenta ko yung bahay. Oh, saan sila titira, 'di ba? Mamili sila, magpapadala ko ng pera sa kanila buwan-buwan, o ibebenta ko yung bahay na yon. Saan sila kukuha ng at saan sila titira? Di piliin na nila, magpagtrabaho sila o magtindahan sila, doon na lang sila kukuha ng ano. Yun lang naman. Kaya yun, hindi ko bininta yung bahay na yun. Kasi hindi naman ako nakatira doon. Dito na ako sa ano. Ay nako, beautiful people. Daming mga nagja-jogging. Daming mga aso rin. Namamasyal, nagbibisikleta. Nako, umubo pa yun. May ano pa yata yun na, coronavirus. Nasaan na ba tayo? Na-mix ko na rin yun, yung Bulacan at Mindanao eh. Yung bata ako, beautiful people, yun ang nakakatuwa. Kaming mga pinsan o mga kaibigan ko, dahil nga, yun, tatakbo lang kami sa may baybay, yun, magpupo na kami doon. Tapos, maghugas ka lang sa dagat. Maghuhugas ka lang. O kaya i-id mo na lang sa bato. Ganyan lang naman eh. Kung ikaw naman ay mapupupo sa bukid, hayon, may sanga-sanga doon. Yung mga sanga, ang pang ano mo. Ay, grabe talaga nung kabataan namin, beautiful people. Yung mga naranasan ko noon. Pero kahit ganun, masaya. Beautiful people. Sobra saya noong kabataan. Pero ngayon, di mo na yan magawa. Dahil, tigulang ka na. Ang first time ko, beautiful people ha. Ito ang experience ko.
Di, syempre matagal ako sa abroad. Sanay ako sa mga ano rito sa abroad, ano. Yung pamumuhay ba? Para kang mayaman. Style mo talagang mayaman kasi abroad Europe di ba? Alam mo, beautiful people, nung umuwi ako sa Pilipinas, nanibago ako. Sobra panibago ko talaga. Sabi ko sa mga kapatid ko, bakit ang iitimin nyo? Ang papangit niya. Grabe. Tapos tinanong ko din yung mga kaibigan ko. Sabi ko, ganun ba ang nangyari sa inyo? Kasi nung first time ako, dahil 5 years, 10 years, pag ako'y umuwi, hindi talaga taon-taon. Pagka lang nagustuhan ko at isama ko yung mga bata. Kasi beautiful people, ang mahal din ng ticket ng airplane. Kasama mo pa yung mga bata. Di, yan na nga ano. Hindi naman ako mayaman. Nung umuwi ako, beautiful people, talagang nagulat ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, bakit ang papangit ninyo, ang iitim nyo pa? At saka narurumihan ako. Beautiful people, narurumihan ako sa mga pagkain. Lalo na yung mga plato at lamesa. Aywan ko. Tapos nasabi ko rin yan sa mga kaibigan ko. Alam yun, nung umuwi ako para, sabi niya, totoo yun, Kati, kasi nasanay tayo dito sa Europe. Yung malinis, maganda ang ating mga ano sa plato, sa ating mga baso, ang tubig, napakalinis. Malinaw yung baso, napakakintab. Malakristal ang ating mga baso. Pagdating sa atin sa Pilipinas ano tawag doon? Yung baso ng kape. Ganoon. Yung ginagawang baso, yung mga tira-tira na baso ng kape. Yun ba? Ginagawang baso. Tapos yung tasa, kahit ano na yung basag-basag na yung mga tasa, may mga lamat na, ginagamit pa rin. Sabi ko, Diyos ko, doon, tinatapon niya mga ganyan. Tapos dito, ginagamit. Naalala ko, tapos naikwento rin ng mga kaibigan ko, totoo yan, Kati. Kasi yung mga galing ng abroad, nasa iba kasi tayong bansa Pero beautiful people, pagkabaguhan ka lang naman. Pero pag ikay tumagal na sa Pilipinas uli, halimbawa, nagbakasyon ka ng 1 buwan, parang nasasanay na rin yung mata mo, yung sarili mo na ganyan talaga, na ganyan talaga ang buhay ng Pilipinas. Pero kung yung yun doon, may mga doon magandang bato, mutya. Pero yung bagong dating ka talaga, nako. Tapos sa airport pa lang din, magugulat ka rin pagka ikay uuwi sa airport pa lang. Ay, ang singaw ng ng airport, yung init, singaw. Parang yung mga pantalon mo, yung mga jeans mo nagdidikit na yung basta ibang-iba talaga, beautiful people. Ibang-iba talaga. Pero pagka nasanay ka na at palagi ka ng bakasyon, pauwi, babalik-balik sa Pilipinas, nasanay na rin yung sarili mo, yung katawan mo, yung mga nakikita mong mga pagkain, ganyan. Ay, ako, beautiful people, pag ako'y umuwi sa Pilipinas, dahil malaki, 2 ang malaking lamesa, yung mabasagin, bumili ako niyan. Yung babasagin na lamesa, mahaba, pang 12 na tao. Yun. Mahaba na para kang binili ko yun yung lamesa na yan, beautiful people. Araw-araw punong-puno ng pagkain. Pagising ko, beautiful people, hinahanap ko na saan yung mga pagkain dito. Yung pala, inubos na ng mga kapatid ko at pamangkin ko. Sabi ko, ano nangyari? Ganyan ba kayo kung kumain? Grabe naman. Sabi naman ng nanay ko nung nabubuhay pa siya, kasi minsan lang kasi yan kasi nahandito ka. Kung wala ka walang ganyang pagkain, hindi yan makakakain ng ganyan, hindi yan sila makakatikim ng ganyang klaseng pagkain.
Kaya naunawaan ko at naintindihan ko, beautiful people. Kung sa bagay, noon nga naman, mahirap nga naman talaga ang mga tao, pamangkin mo, mga kapatid mo, hindi nila na tikman ang sarap ng pagkain o mga ano. Kasi beautiful people, hindi ako sa pagmamayabang ha. Pag umuwi talaga ako ng Pilipinas, ang lamesa ko punong-puno ng prutas, punong-puno ng mga pagkain, lalo na mga palaman. Nako, baka ang palaman ko hindi lang yung buti-buting maliliit na garapon, hindi. Talagang malalaking garapon ang binibili kong mga palaman, lalo na yung Lady's Choice, sandwich, tapos yung ano pa ba yun? Mga palaman, yung mga malalaking garapon ang binibili ko talaga sa SM. At saka yung peanut butter, lahat, beautiful people, puro malalaki ang binibili ko. Mga Nescafe, mga kape, hindi. Galing dito sa Austria ang mga kape. Nagdalakihang mga kape at ang sarap-sarap ng kape, sabi nila. Sabi niya, ni, ang sarap ng kape ni, pag galing abroad, talagang imported. Ako'y natatawa lang at saka masaya ba, maganda sa puso mo na ang mga pamilya mo nakatikim ng ganyang kasarap na pagkain. Sabi nila, ni, kapag ikaw lang nahandito ni, parang laging may piyesta ni. Parang laging may okasyon. Kaya doon, yung nanay ko, mahal na mahal ko yun eh. Kaya gustong-gusto niya pag ako'y umuwi. Kasi nakakatikim sila ng ganyan ka-luksos na mga pagkain. Kasi ako, beautiful people, halimbawa, 1 buwan, 2 buwan lang ang bakasyon ko doon sa Pinas. Pagka-bakasyon ng mga bata dito, umuwi ako, dala ko yung 3 kong anak. Nako, pag ako'y bumili ng mga pagkain, beautiful people, araw-araw yan. Yung mahabang malaking lamesa, punong-puno ng pagkain yan. Hindi ko talaga maubusan yan. Kahit tanghali, gabi, nagme-merienda, ilang beses lang kumain, beautiful people. 8 beses yata sa isang araw kung kumain yung mga kapatid ko at pamangkin ko. Nagugulat nga ang mga anak ko, sabi niya, Mami, paano sila makakain na? Kaya pala sobra ingay, beautiful people. Yung traktor. Sige, beautiful people, ako ay pauwi na rin. Pero tuloy pa rin ang kwentuhan natin ha. Di ayan na nga, di nakauwi na nga ako, beautiful people, ng Pinas. Pag sinusundo ka sa airport ng mga pamilya mo, sobra saya, beautiful people. Ang sarap ng pakiramdam. Dahil nahandyan yung mga pamilya mo nakaabang sa'yo, na naghihintay, na masayang masaya sila dahil dumarating ka. Yun, tapos pag bago kami uuwi ng bahay, siyempre ipapasyal, sabi ko sa driver, punta muna po tayo sa Manila Zoo, sa Luneta, kakain po tayo sa restaurant, pati driver, kain lahat, sama-sama, basta't isarado lang, ilak lang yung sasakyan para walang magnanakaw. Yun, tapos masasarap na ano, lahat. Kaya yung pamilya ko tuwan-tuwa. Sabi niya, ni, lagi ka sana nahandito, sabi lagi sa akin ng aking pamilya, beautiful people. Ang sarap pag nahandito raw ako sa Pinas. Para lang laging may piyesta, ang laging, yun din. Totoo naman. Kasi, beautiful people, ang pagkain talaga, umaatikabo lagi. Sabi ko, okay lang, kain lang ng kain, Diyos ko. Tapos nga, sabi nga ng nanay ko, natatawa ko palagi sa nanay ko eh. Nung nabubuhay pa siya. Alam mo ni, kapag lagi ka nahandito, ang mga nguso namin namamantikaan.
Tarantado rin yung nanay kong yun eh. Dahil, yun nga, grabe. Karne, lechon, fried chicken, barbecue, kung ano-ano pa talaga. Pero hindi ako kumakain ng mga ganun, beautiful people. Ang pamilya ko lang. Ako, sabihin ko lang, lutuan nyo lang ako ng paksiw. O kaya, yung sinigang o kaya paksiw. Paksiw na nga eh. Ano ba yun? Yung may sabaw. Yung pinangat, mga isda, prito, tuyo, daing. Yan lang po ang kinakain ko. Yung iba, hindi ako kumakain kasi ng karne. Madalang. Yung pagkakailangan ko lang ng iron, yung baka. Yan, mapapakain mo ko. Ay nako, beautiful people. Masaya pagkakasama mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Napakasaya. Napapaligaya mo, napapasaya mo sila sa pagkain lang. Ganyan. Kasi ako, beautiful people, yung mga naglalako ng isda doon, at saka mga sugpo, alimango doon sa amin sa Bulacan. Ay, nandyan pala si Nene. Ayun, papakyawin ko na yung tinda niya. Hindi na siya maglalako ng tanghali o hapunin siya. Pakyawin ko. Kaya araw-araw yun, siya na ang nagsiservice sa amin ng ulam. Kasi pinapakyaw ko. Kasi mga fresh din ba yung kanyang mga tinda. Halimbawa yung alimango, sugpo, mga isda niya, nagdalakihan. Yun. Tapos yung mayroon din naglalako sa kariton. Alam nilang dumarating ako. Ay, nandyan pala si Nene. Yun, yung tinda niyang mga gulay. Papakyawin ko, beautiful people. Pinapakyaw ko, kaya wala na siyang ilalako sa kariton niya. Ganyan ako, beautiful people, pag ako nasa Pilipinas. Pinapakyaw ko ang mga tinda nila. Kaya yung mga ay, nandyan pa. Tapos nung paalis na nga ako, hinahanap ako. Ay, nako, wala na pala si Nene, umalis na pala, umuwi na pala sa bansa niya. Nako, gagabihin na naman ako magtinda ng mga gulay ko at mga isda ko. Yun ang sabi ng mga hipag ko at saka mga kapatid ko. Ni, namimiss ka nung mga nagtitinda ng mga gulay ni at saka yung mga isda ni, sabihin nila sa akin. Kasi walang pumapakyaw sa kanilang tinda. Oo nga, no. Hayaan mo. Pag ako'y nakapagbakasyon, ganyan ako, beautiful people. Pagka nahandong, gusto ko mapasaya yung mga kapitbahay ko, kakilala ko, pamilya ko. Ganyan. Pag ako yung umuwi ng Pilipinas, tapos namimigay rin ako ng kunti sa mga kapitbahay ko. Pera. Ganyan. Pag ako'y nahandoon. Yung bang hindi pamimigay yung pinapaagaw ko lang po. Kung sino yung makaagaw, yun ang maswerte. Kasi hindi po pwedeng yan, ganyan. Kasi hindi mo po alam kung magkano maibigay mo eh. Baka yung isa malaki, yung isa maliit. Di ba may magtatampo. Mabuti yung ipaagaw mo, magkano man makuha nila. Sige, bahala sila. Ganyan, beautiful people. Lalo na pagkapasko. Talaga naman. Aywan ko kung kailan ulit ang makapagbakasyon sa Pilipinas. Lalo na ang coronavirus. Hindi mo alam. Kaya yun lang naman ang aking kwento pag ako nasa Pilipinas, beautiful people. Napakasaya pagka nasa Pilipinas ka. Kasi kapiling mo yung mga pamilya mo. At saka, beautiful people, yung namatay ang nanay ko, kwento ko lang ha. Talaga buong pamilya, beautiful people, sa nanay ko at saka sa tatay ko, pinagsama-sama ko po yan. Malaki talagang nagastos ko, beautiful people, nung umuwi ako, yung namatay nanay ko. Sobrang laki ng nagastos ko nun. Kasi yung galing sa Mindanao, pamasahehan ko sila na makapunta ng Bulacan. Kasi doon sa Bulacan, binuro lang nanay ko eh.
Kaya yun. Siyempre, beautiful people. Pamasahe mo na papuntang Bulacan at pagkatapos mamasahe mo rin, beautiful people, papauwi ng Mindanao. Paano nga naman sila uuwi ng Mindanao? Wala silang pera. Pauwi ng Mindanao, pamasahe. Di, siyempre. Bago sila umuwi, beautiful people, umuwi muna ako, lumipad na ako, pero iniwanan sila ng pera. Kanya-kanya sila. Pamasahe nila sa barko, pocket money nila pag uwi. Siyempre kasi may mga baby rin yung mga pamangkin kong yun nun, at kapatid ko. Malaki talagang gastos, beautiful people, pag ikay umuwi ng Pilipinas. Hindi ka pwede yung uuwi ka lang, pamasahe mo lang at ticket lang ng eroplano at bag mo. Kasi ang akala kasi ng buo mong pamilya, beautiful people, mayaman ka sa abroad, pero hindi. Ikaw ay normal lang na nagtatrabaho. Akala kasi ng pamilya mo may isa kang malitan dala-dalang pera. Pero hindi nila alam pinaghirapan mo yun sa katatrabaho at iniipon mo yun nang makabili ka ng ticket, makapagbakasyon ka, makasama mo sila. Hindi nila iniisip, akala nila, porque abroad ka, may pera, marami, dala. Hindi nila alam Pinaghirapan mo yun ng taon, ilang taon yun, inipon. Pero, syempre, beautiful people, tayo ay talagang ganon. Gusto natin mapasaya lang ang ating pamilya kasi nawalay sila ng ilang taon din, na-miss mo sila at ma-miss ka nila. Siyempre, ikaw ang gagastos. Kaya, beautiful people, yun lang naman. Kaya, sana, ang mga nag-abroad, wag ubos-ubos ng pera. Ipon-ipon din para sa pag-uwi mayroon dala. Hindi nga ang buong pamilya. At saka hindi lahat, beautiful people, ang nag-abroad, ipapadala ang pera sa pamilya. Kailangan nagtitira din. Sa 100%, 20% ang ipadala mo sa pamilya mo sa Pilipinas at 80% sa iyo. Ganoon, beautiful people. Kasi pag umuwi ka, halimbawa ang 80% na inipon mo o pera mo, pinadala mo sa Pilipinas, 20% lang ang dala mo, napakaliit, kunti. Ang inaasahan ng pamilya mo, may malaki kang pera, marami kang dalang pera. Tapos wala, pinadala mo na pa lahat-lahat sa pamilya mo. At ang pamilya mo, hahanapin lahat yan, beautiful people. Kailangan maging mautak. Dahil kung hindi ka mautak, nga. Okay, beautiful people. Sa mga nag-abroad lang po, yan lang po ang tip ko. Kasi matagal na rin po ako sa abroad. Yan ang palagi ang ginagawa ko, beautiful people. Yung paggawa ako ng bahay, 20% lahat pinapadala ko lang. Makakain sila araw-araw, makabayad sila ng kuryente at tubig. Kasi nanay ko lang naman pinapadalahan ko, hindi ang buong pamilya. Pero kasama na rin sila, beautiful people. Maraming nakatira doon 13 na tao. O sige nga, ikaw ang nagpapakain o nagpapalamon. Tapos ikaw pa nagbabayad ng tubig at kuryente nila. 'Di ba? Ang swerte nila. Pero buhat nung nawala ang nanay ko, itinigil ko ang pagpapadala ng pera sa kanila. Kaya yun nga, beautiful people. O sige na, beautiful people, mahaba na naman tong video ko.